Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na nakasubaybay tumututok po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, sa araw pong ito, binabati din po natin maging yung ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok din po dito sa ating programa at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. Maraming salamat. At syempre bago po tayo dumako sa ating pag-uusapan, gaya po ng lagi natin pinapakiusap sa ating mga kababayan, huwag po kayong mag-i-skip ng ads nang sa ganun po kayo po makatulong sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, huwag nyo rin po kalimutan na mag-share sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga mahal ninyo sa buhay. At syempre, salamat din po sa ating mga kababayan na lagi pong nananalangin para po sa inyong lingkod. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin ito pong sinabi ho ni Harry Roque. Alam nyo, ito pong si Harry Roque ay hindi po basta-basta abogado. Dahil kung titignan nyo po yung kanyang pagkatao, ayon ho sa aking natuklasan tungkol ho sa kanya, kung hindi ho ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, ang original ho na pangalan nito ni Harry Roque ay si Hermenio Harry Lopez Roque Jr. Junior din pala to, no? Isa po siyang Pilipinong abogado at dating profesor ng batas. Nagsilbi siyang presidential spokesperson ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula 2017 hanggang 2018. At mula 2020 hanggang 2021, naging party list representative siya ng Kabayan mula 2016 hanggang 2017. So ibig sabihin, itong taong ito ay hindi basta-basta. Pero dito po natin mapapatunayan na kahit anuman ang naabot mo, kapag ka ikaw ay kumampi sa isang taong masama, kahit gaano pa kataas ang naabot mo, kahit gaano ka pa katanyag, gaano ka kamatalino, ay magiging bobo ka pala. No? Kagaya ni si Panelo. No? Hindi basta-basta abogado yun. Alam naman natin, naging tagapagsalita din dati yun ni Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit sila nagiging tanga? Bakit sila nagiging sinungaling? Bakit sila nagiging mukhang mga walang alam sa katotohanan? Ito po yung ating tatalakayin ngayon. At ang sentro ho ng ating pag-uusapan ay ito pong mga sinabi ho ni Harry Roque. O sa kanyang original na pangalan ay Hermenio Harry Lopez Roque Jr. Para po mas mabigyan ho natin ng malalim na opinyon at reaksyon itong ating pag-uusapan ngayon, samahan nyo po akong panoorin yung mga sinabi ho ni Harry Roque. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, merong dahilan. At kung lahat naman po yan ay talagang katotohanan, bakit hindi yan lumabas noong panahon ng eleksyon? Kung saan talaga naman dyan linalabas ang lahat ng putik. Bakit ngayon pa lamang? Yan ang sagutin.
So gumastos kayo ng gumastos dyan, pinayayaman nyo lang ang YouTube, pinayayaman nyo lang ang Facebook, pero ang taong bayan, naku po, alam nyo naman ang Pilipino, napakadami ng pinagdaanan kasama ang 20 anyos ng martial law ng Marcos Sr., hindi nyo na po mabobola, hindi nyo na po malilinlang at maloloko. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, habang nagsasalita ho si Harry Roque ng ganun, tumataas ho yung aking mga balahibo. Sa totoo lang ho, tumataas ho talaga. Para po ako nakakita ng multo. Abay, madiin na madiin ho niyang sinasabi doon, hindi na daw maloloko. Ha? Yung first part po, ulitin ho natin yung sinasabi doon. Yun po yung una natin bibigyan ng reaksyon. Ang aking teorya, habang binabato nila ng putik ang mga Duterte pati si Pastor Kibuloy, lalo namang lumalakas ang pagtiwala ng taong bayan dahil alam ng mga Pilipino, pag pinupukol, merong dahilan. Ayun mga minamahal kong mga kababayan. Sa tansya daw ni Harry Roque, ito malinaw ho sa tansya daw niya, habang binabato daw ng putik, ang salita hong ginamit niya dito o terminong ginamit, habang binabato daw ng putik ang mga Duterte at maging si Pastor Kibuloy o itong manlulokong hayop na demonyong ito, ay lalo daw nagkakaroon ng tiwala ang taong bayan kay Kibuloy, kay Kibulok at maging dito kay Digongyo o sa mga Duterte. Dahil nga daw sa mayroong kasabihan na kapag pinupukol, ibig sabihin may dahilan. Ayaw niyang idiretso na kaya parang gusto niya sabihin kaya sinisiraan ng mga Duterte at maging si Kibolok dahil sa ito ay mabubuti. Walang iniwan yan dun sa isang salita na kapag ang isang puno ay namumunga ay talagang lalo na kung magaganda yung bunga nito, kahit hindi yung mga taong hindi may-ari ng puno niya ay nakikibato para makakain ng bunga. Pero yung sinasabi naman ni Harry Roque, bagamat para magkatulad dun sa aking sinabi, ang gusto niyang palabasin doon, para bagang gusto niyang palabasin na sinisiraan lamang ang mga Duterte at maging si Kibuloy. Na dahil nga sa sinisiraan ng mga Duterte at mga Kibuloy, mas lalo daw dumadami ang mga taong sumusuporta. Ang tanong, totoo nga ba? Pero bago natin sagutin yung tanong na yan, dito muna po tayo mag-focus. Ang tanong, totoo nga bang sinisiraan lamang ang mga Duterte at si Kibuloy? Para naman na sa ating mga kababayan, unahin na ho natin itong si Kibulo. Totoo nga bang sinisiraan lamang itong si Apollo Kibuloy? Alam nyo, kilala ng lahat kung sino si Apollo Kibuloy. Dahil nga sa ito ay leader ng isang religious o isang leader ng isang relihiyon. Ngayon, yung mga nilalabas natin dito, parang gustong sabihin ni Harry Roque, paninira lamang. Ngayon, kailan ba nagkaroon ng issue si Kibuloy? Kailan ba siya nagkaroon ng issue na kung saan mas lalo siyang nakilala? Yan po yung ating unang tatalakayin. Yan po yung una nating huhukayin. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon para malinawan yung ating mga kababayan, para malaman talaga kung sinisiraan lang ba. Kung sinisiraan lang ba si Kibuloy. Para po sa ating mga kababayan, panoorin natin ito para malaman natin kung saan ba nagsimula ang lahat, kung bakit nakilala si Kibuloy bilang isang huwad na pastor, manloloko, hayop, demonyo.
Diretso na ho nasasabihin natin dito yan. Panoorin ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Naharap ngayon sa reklamong rape ang leader ng sektang Kingdom of Jesus Christ o KJC na si Apollo Quiboloy. Matapos umanong manghalay ng isang babae na dating miyembro ng sekta noong nasa kolehiyo pa. 5 iba pa ang kinasuhan din ng babaeng ng panggagahasa. Ayon sa dating miyembro ng sekta, taong 2014 at 17 taong gulang siya noong ginahasa siya ni Quiboloy habang iskolar pa siya ng religious leader. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Yung napanood ho natin ito yung halos sa 4 na taon na ho, kung di ako nagkakamali. Lumipas na yung 4 na taon. Na kung saan dito po nagsimula na nakilala ho si Quiboloy. Dahil hindi lamang ho doon sa Mindanao, naging balita yung kanyang panghahalay sa minor de edad na dating scholar niya. Na kung saan ay talagang kalunos-lunos ho yung sinapit ng batang ito na ngayon ho ay nasa hustong gulang na dahil 17 nga siya noon. Ngayon 4 years na ho ang nakakalipas. So pumapatak mga 20 plus na siguro to ngayon. So ito po yung ebidensya. Ito po yung ebidensya na dito po nagsimula yung kanyang pangalan na nakilala ho. Ngayon, ang tanong, dito lang ba sa Pilipinas nakilala yung kanyang kahayupan? Dito lang ba sa bansa natin nalaman yung kanyang pamumulestya sa mga sinasabing mga membro niya? Dito lang ba? Ito po, panoorin natin para po malagay, tayo. Gusto ko po kayong dalhin sa isang tunay na usapin na kung saan dito po hindi tayo naninira. Dito po hindi po tayo basta-basta nagsasalita dito. Lahat po ng sinasabi natin dito, ito po yung makatotohanan na kung saan sinasabi ho natin ito para humamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan. Panoorin ho muna natin ito, mga minamahal kong mga kababayan. Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pero giit ng kanyang abogado, wala pang pananagutan ng pastor dahil rekomendasyon pa lang ang mga reklamo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Naglabas ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika ng wanted poster ni Pastor Apollo Quiboloy ng simbahang Kingdom of Jesus Christ. Kaugnay ito sa indictment o rekomendasyong kasuhan si Quiboloy ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling ng isang federal grand jury sa U.S. Court sa Central District ng Santa Ana, California State. Ayon sa FBI, may inilabas na federal warrant para kay Quiboloy noong November 10. Sa abiso ng FBI sa kanilang website, kaugnay ito sa umano'y partisipasyon ni Quiboloy sa Anilay labor trafficking scheme sa pamamagitan ng pagdala sa ilang miyembro ng grupo ni Quiboloy sa Amerika gamit ang mga pineking visa para pilitin umano silang humingi ng donasyon para sa isang umano'y peking charity. Sabi ng FBI, napunta raw ang mga donasyon sa pagtustos ng gastos ng simbahan at maluhong pamumuhay ng mga lider nito. Ang mga miyembro raw na makakapag-solicit para sa simbahan, ipinapasok sa mga huwad na kasal o ikinukuha ng mga peking student visa para patuloy na manatili sa Amerika at makahingi ng donasyon. Sabi rin ng FBI, may mga babae raw na nirecruit para maging personal assistant si Quiboloy para maghanda ng pagkain, maglinis ng bahay nito, magmasahe at makipagsiping umano kay Quiboloy. Ayun. Siguro naman po, mga minamahal kong mga kababayan, hindi na po ito masasabi pa na paninira. Nakita nyo naman. Naging wanted si Quiboloy sa ibang bansa. Katulad ho ng kanyang kalagayan ngayon sa ating bansa. Na kung saan tinatakasan niya, tinataguan niya dahil nga sa guilty siya. Nakukuha ninyo, mga minamahal kong mga kababayan. Dito ho, kaya nating patunayan na dito na sinasabi ho ni Harry Roque. Bagamat siya ay abogado, naging profesor, at marami nang narating sa buhay. Masasabi talaga natin na sa puntong ito, hindi lamang ho sinungaling si Harry Roque, kundi manloloko na rin.
Hindi lang siya, dito sa sinasabi niya, parang mababaliwala yung kanyang mga naabot sa buhay. Sabi nga, may kasabihan tayo, kahit ano pang naabot mo sa buhay, kung ang ugali mo ay manloloko ka, sinungaling ka, ay katumbas mo na rin yung mga taong walang pinag-aralan na ganun yung gawain. Nakukuhanin niyo. Alam niyo, walang rason kasi marami naman akong kilalang mga religious leader na nagtayo ng mga sekta nila doon sa ibang bansa, kagaya ng Iglesia ni Cristo, kagaya ng Baptist, Pentecostal, mga Apostolic. May mga church doon sa ibang bansa pero hindi nagkaroon ng issue na katulad kay Kibuloy. Alam niyo po ba na yung bansang pinuntahan ni Kibuloy na kung saan may FBI ay isang bansa na kung saan matatalino yung mga nila doon? Yung mga pulis o yung mga nasa otoridad. Sa kanilang pagsusuri, sa kanilang pagtatanong, sa kanilang pag-iimbestiga, yun yung kanilang mga nakalap na impormasyon doon mismo sa mga membro ni Kibuloy na nakaranas sa kanya ng kababuyan, nakaranas sa kanya ng pang-aapi, na kung titignan natin, tugman-tugma ho sa mga ginagawa ni Kibuloy dito sa ating bansa at maging sa ibang bansa. Iisa ho yung kanilang sinisigaw, iisa ho yung kanilang inilalantad sa pagkatao ho ni Kibuloy. So sino po ba at saan po ba? Saan ba nanggaling yung mga sinasabi natin dito? Sa mga tao ho na nakaranas ho ng pang-aapi kay Kibuloy, pambababoy mula kay Kibuloy. Mga kababayan ko, ito ba yung sinasabi ni Harry Roque na kaya pinupukol si Kibuloy dahil mabuting tao siya? Isa na dyan, tingnan nyo bilang isang religious leader, kung mabuti ka, dapat ikaw ay maging isang halimbawa na kung saan hindi ka natatakot humarap Lalo't alam mo na hindi totoo yung sinasabi sa iyo. Bilang isang religious leader na nagtuturo ng pananampalataya sa Diyos na buhay, dapat handa kang harapin yung mga pinupukol sa iyo Pero hindi, dahil alam ni Kibuloy sa sarili niya na guilty siya. Alam ni Kibuloy na talagang guilty siya. Kaya ito yung ginagawa niya. Alam niyo po, hindi po pwedeng paniwalaan si Harry Roque. Sabi ko nga, kapag ang pinag-uusapan na kasi pera, tulad nga na sinasabi ko, kahit gaano ka professor, gaano man yung naabot mo sa buhay, kapag ikaw ay bayad na dahil sa pera, nagiging bobo ka na. Nagiging bingi ka na. Nawawala na sa iyo yung prinsipyo maging yung katotohanan. Mga kababayan ko, paninira ba to? Pagpukol ba to kay Kibuloy? O isang paghahayag ng katotohanan patungkol po sa buhay ni Kibuloy? Doon pa lang sa mga sinasabi niya po Yung sinasabi niya sa kanya yung buong mundo. Sa kanya yung mga kaluluwa. Ng mga tao sa buong mundo. Isa yun sa ebidensya Ibig sabihin, sang-ayon si Harry Roque na kay Kibuloy pala. Si Kibuloy pala nagmamay-ari ng kanyang kaluluwa. Dito na natin masasabi pag sumang-ayon pa si Harry Roque kung sa bagay. Di ba? Dahil sa pera, pwede rin niyang gawin yun na sumasang-ayon siya. Kahit hindi naman totoo, siyempre alam mo na. Abogado yan Ngayon, Harry Roque, paano mo masasabi na sinisiraan lang si Kibuloy?
Maniniwala pa siguro yung mga tao kung dito lang sa Pilipinas ginawa ni Kibuloy yung panghahala, yung panloloko. Pati sa ibang bansa Nasaan na yung pagiging profesor mo? Nasaan na yung pagiging abogado mo, pagiging matalino mo? Isinantabi mo dahil sa pera. Diba? Ay sabi ko, mas mabuti pa yung mga walang pinag-aralan Yung mga hindi profesor Mas mabuti pa yung mga taong ganyan kasi may paninindigan Alam ang tama't mali. Diba? Ngayon, tapos na tayo kay Kibuloy. Dito naman tayo kay Duterte, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ayon nga kay Harry Roque, pag pinupukol daw, ibig sabihin, may dahilan. Para sa kanya, dahil pinupukol natin, tinitira natin, para sa kanya, pinupukol. Yung salita kasing pukol, parang sinisiraan lang. Yun ang gusto niyang palabasin Dito mga kababayan, kaya ho nating patunayan yung sinasabi natin dito Lalong-lalo na yung sinasabi natin ditong si Rodrigo Roa Duterte na ang tumatayong leader ngayon ng NPA. At kaya natin patunayan dito na si Rodrigo Roa Duterte ay kabilang sa NPA. Membro ng NPA. At hindi lamang siya, pati yung kanyang anak na si Sara Duterte. Dito po sa video, eto pinalabas na natin dito to Parang hindi lamang yata 3 beses. Kung mangyayari yata ngayon, pang-4 na beses na ito. Lagi natin nilalabas dito to. Dito po sa video ito, although hindi mo makikita si Sara dahil si Sara nga ang nagbibideo sa kanyang ama habang sumisigaw na mabuhay ang NPA. Si Sara ho ang nagsi-second demotion dito. Si Sara, kumbaga silang dalawa para silang nagduduwit. Para silang kumakanta na para bagang kumakanta sila ng kanta ng Edges. Edges ba yun? Yung yung damhin mo puso ko. Parang ganun. Ganun na ganun ho yung dating. Eto mga minamahal kong mga kababayan, halimbawa na lamang ho itong video ito. Panoorin ho natin. Panoorin ho natin nang maintindihan nating mabuti. Ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Ayun. Gusto nyo ulitin natin? Buhay ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Buhay ang NPA! Mabuhay! Yan. Nakita nyo? Hindi po pwedeng ipekein yun. Hindi po pwedeng pekein yun dahil ito po'y video. Ito'y lumang-lumang video na. Lumang-lumang video na ho to. Parang sa tingin ko, mayor pa po si Rodrigo Roa Duterte dito. Mga kababayan, estudyante pa lang ho si Rodrigo Roa Duterte, NPA na to. Estudyante pa lang ho si Rodrigo Roa Duterte, NPA na to. Na kung saan yung mismong founder ho ng New People's Army ay naging professor niya. Kaya nga, nung siya ay tumakbo ng pagka-presidente, sinuportahan ho siya ng buong hukbo ng New People's Army. Na ang karamihan ay bumaba para lamang bumoto. Na kung saan, pagkatapos na siya ay itong video na to, para pakiwari ko ay nanalo na siya nanalo na siya o naghihintay ng kasi parang sinuy-nuy pa to hindi pa tapos yung kanyang termino. Ngayon, may sinabi po dyan si Joe Masison. May sinabi ho si Joe Masison sa usapan nilang dalawa.
ito po'y pakinggan nating mabuti para maintindihan ho natin, mga minamahal kong mga kababayan. Sa oras na kayo na yung mananalo, dapat yung mga sinatawag natin, kalagagan, magkita-kita na. The trend is there, no? Yes, sir. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist the president. Walang masama sa left. Mahalaga na sa electoral campaign pa lang, ilinagay ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At siyempre, kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami kayong magagawa. Maipapatupad ang inyong inyong mission at vision. I wish you well, all the best for you, makasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before I will assume office. Kasi may the agenda. Po, magaling. Mabuti po. Kasi yung ang agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. We have also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda yung pagdating. The agenda only. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Sige, sir. Ayun, mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita po sa usapan nila kung gaano ho nananabik si Rodrigo Roa Duterte na makita, ayon nga sa kanya, mga kasama natin dyan. At dito sa kanilang usapan, mga minamahal ko mga kababayan, maririnig ho natin na tinuturuan siya ni Joe Masison sa dapat niyang gawin. At dito, sa usapin nilang ito, mismong maririnig mo sa bibig ni Duterte. Kaya lang, naglolokohan na sila pareho dito. O ang niloloko niya, yung nanunood. Sinadya nilang ilabas to Wala daw masama sa left. Wala daw masama sa mga makakaliwa. Kung hindi masama ang New People's Army, bakit kalaban sila ng gobyerno? Kung hindi masama ang New People's Army, bakit hinihikayat ng ating gobyerno na manumbalik sa gobyerno ang mga membro nito? Hanggang ngayon, isa sa misyon ng Armed Forces of the Philippines o ng ating gobyerno, hikayatin ang mga membro nito na magbalik loob sa gobyerno, yumakap sa gobyerno. Sige nga, dito sinadya nilang mag-video, mga minamahal kong mga kababayan. Dito, kinuha ko lang yung mga mahahalagang pinag-usapan nila. Mga minamahal kong mga kababayan, ito ba yung naninira? Sige nga, mismong nanggaling na rin sa bibig niya. Ito, mga picture na ito. Ilabas natin, pakilabas nga sa screen. Ayan. Tingnan nyo, mga minamahal kong mga kababayan. Diba? Anong ginagawa niya dyan? Nakikipag-prayer meeting? Nakikipag-Bible study? Sinong nila dyan? Sinong nagba-Bible study sa kanila dyan? Si Kibuloy? Sa tuwing merong mga usapin patungkol sa New People's Army, nandun si Duterte. Makikita nyo, siya yung nasa gitna lagi. Siya yung nasa gitna lagi na kung saan tumatayo na ama habang si Joe Masison ay wala dito sa Pilipinas. Bawat meeting ho, sa anumang panig ng Pilipinas ng New People's Army, nandoon ho itong mag-aama, si Sara Duterte at syempre si Rodrigo Roa Duterte. Mga minamahal kong mga kababayan, ayan, sa dami ng picture na yan na nandiyan dyan, meron pa nga isang picture dyan
isang video na makikita ho natin na itinaas niya yung kamay ng rebelde. Mayor siya yata noong mga panahon na yun. Alam nyo, mga minamahal kong mga kababayan, makikita nyo na ginagago tayo. Sige nga, Harry Roque, paano mo ipapaliwanag to? Eto, bigyan natin ng example pa si Harry Roque. Palabas natin dito yung tinaas ni Duterte yung kamay ng mga NPA. Sa San Luis, Agusan del Sur, itinaas si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kamay ng 2 miyembro ng New People's Army at may sinabi pa. Ayun, mga minamahal kong mga kababayan, malinaw na malinaw pa sa tubig na hindi po nadadapuan ng malakas na hangin. Makikita nyo ho alam nyo sa Davao City, ito po kinuwento po mismo sa akin ng aking mga tiyuhin na nasa militar. Ang estilo pala nito ni Rodrigo Roa Duterte noon bilang alkalde ng Davao City, para sabihin na mabait siya, para sabihin na kasi sa probinsya kasi pagka isa kang mayor na talagang kakampi ka ng gobyerno, kalaban mo yung mga NPA, talagang lulusubin ka doon ng mga NPA. Kasi wala silang napapala sa'yo. Kaya nga, yung ibang mga politiko sa iba't ibang panig ng ating bansa, para walang problema, yung iba dyan, katulad ni Arnie Tevez, ni Henry Tevez, yung magkapatid na yan, suportado nila yung NPA sa Negros Oriental. Para, una, hindi sila guluhin. Pangalawa, magagamit nila. Saan? Sa paggawa ho ng kasamaan. Ano ko ho nasabi? Hindi ba't nga nung nagresponde nga yung mga kasundulat pulis doon sa pangyayari sa Pamplona, Negros Oriental, sa pamamahay mismo ni Gobernador Roel Ragay Digamo, hindi ba't may namatay doon na sinasabi lang nila na dating member daw ng NPA? Hindi yun dati. Active po yun. Active po yun, mga minamahal kong mga kababayan. Yung pong taong yun, yung nagdadala ng mga regalo ni Arnie Tevez doon sa bundok. Kaya ho laging nandoon yun. Yun po yung pinaka-contact person ng yun ang lahat ng inuutos doon sa taas, nakakarating kay Tevez, lahat naman ang gustong sabihin ni Tevez, yun din ang nagdadala doon at ng mga tulong. Ganun ho yun. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, yung estilo po ni Rodrigo Roa Duterte, para masabi na siya ay mabuti, dahil nga siya ay membro ng New People's Army, nakakapunta po siya sa bundok. Akala ng mga tao kaya siya nakakapunta ng bundok bagamat may mga NPA dahil siya ay mabuti. No. Ang hindi nila alam, membro talaga si Rodrigo Roa Duterte ng New People's Army at matagal niya nang sinusuportahan ang kilusang ito. Dahil nga siya ay membro nito, na kung saan ang founder nito ay naging guru niya, naging leader niya sa samahang ito mismo na si Joe Masison, na kung saan nagtalaga naman sa kanya para hawakan ang lahat ng mga NPA sa buong Kamindanawan o sa buong Mindanao. Ganun po yun. Ngayon, Harry Roque, papaano mo sasabihin na kaming mga vloggers ay nagsasalita lamang dito para siraan si Kibuloy, si Duterte? Sige nga. Sino ngayon ang lumalabas na naninira? Hindi ba't kayo? Tama ba na sabihin ng amo mo? Tama ba sabihin ng amo mo na may presidenteng bangag? Adik? Anong patunay niya? Wala. Diba? O anong ginagawa ninyo? Gamit si Bayad Bay, si Coach Bully, si Truck Bus Dada, na ang katawan ay parang katawan ng abnormal. Gamit nyo pa si Maharlika na may puting ahas
Na yung puting ahas na sinasabi niya, si Amy Lacson naman. Diba? Sino kaya ang naninira? Oh, nagpalabas pa si Maharlika. Ito, itong darating na araw, siya pong titirahin natin. At sigurado ako, magagalit na naman si Maharlika sa akin ito. Hindi na naman makakatulog itong si Maharlika. Dahil nung una ko siyang binanatan, hindi daw nakatulog. Ha? Mga minamahal kong mga kababayan. Sino ba lumalabas na namumukol? Hindi ba't kayo? Lahat na sinasabi ng mga vloggers na kampi kay Pangulong Bongbong Marcos ay lahat kami mayroong patunay. Kayo puro kwento, wala namang wenta. Diba? Mga minamahal ko mga kababayan, isa lang ang masasabi ko kay Harry Roque. Alam mo bro, ang laki ng mata mo, pero bulag ka. Ang laki ng katawan mo, pero sa totoo lang, puro katawan lang meron ka. Wala kang utak. Naging abogado ka na, naging profesor ka na lahat-lahat. Anak ng teteng naman. Puro laman lang yata ng utak mo, letra, tsaka mga artikulo. Pero sa totoong buhay, wala kang alam sa sa pagiging tunay. Sa bagay, hindi ka naman talaga tao Isa kang kwago. Isa kang kwago na nagpapakita ng iyong pagiging siraulo. Kaya mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.